Pati na rin yung 1 month vacation ng teachers. Huwag muna tayong umasa, dapat may black and white rin para dito. Okay, isa po itong komento na atin po natanggap doon sa previous po nating video. And pag-usapan po natin muli sa episode na ito, ito pong tungkol doon sa pinangako ni Vice President and DepEd Secretary Inday Sara Duterte na siniguro ng DepEd na magkakaroon ng nasa 30 days na bakasyon. Talagang bakasyon yung mga teachers na wala pong DepEd activities na nangangailangan ng voluntary participation. Okay, unang-una mga master, huwag po natin isipin na isa po itong additional o isa pong special na uri ng bakasyon na ibibigay ng DepEd for the teachers sa loob ng isa pong school year. Dahil imposible po na mangyayari yon kasi nga mayroon din po naman tayong nire-require na 200 to 220 days na araw para po sa loob ng isang school year. So yung sinasabi po ni Vice President and DepEd Secretary Inday Sara Duterte na sinasabi po niyang bakasyon ay actually mangyayari po yun during the school break. No, yun pong long school break na mangyayari pagkatapos ng end of school year rights. Doon po yung sinasabi ni Vice President and DepEd Secretary na 30 days vacation ng mga teachers. Hindi po siya mangyayari within the current school year. Okay? Yung sinasabi po na black and white tungkol dito ay mayroon naman po talaga. No, nakapaloob po sa DepEd Order 22, Series of 2023, yun pong calendar of activities for the school year 2023 to 2024. Kung titingnan po natin ito pong calendar of activities sa school year na ito, magtatapos po yung klase at magsisimula itong break, end of school year break or ito pong long vacation sa darating po na June 17 sa susunod na taon. By that time ay wala na pong papasok sa paaralan ng mga guro kasi tapos na rin po yung end of school year rights. Tapos yung sinasabi po dito sa calendar na ito, yung susunod na activity, ito pong National Learning Camp and other end of school year break activities, mangyayari po siya by July 29. So yun pong period na yon from June 17 na start ng break hanggang dito sa July 28, yun po yung period kung saan wala pong mangyayari na DepEd activities that require voluntary participation of teachers. Kasi sa July 29 pa yung NLC na siya naman po magsisimula o siya na pong na nagre-require ng voluntary participation ng mga guro. So for that period na mahigit 30 days mga master, wala pong activities sa DepEd, kung kaya mai-enjoy ng mga guro yung long school break na yon na wala pong iisipin na trabaho doon po sa kanilang paaralan na nagre-require ng kanila pong pag-duty. No, kasi nga wala talaga activities by that time. Yun po yung sinisiguro ni DepEd Secretary Inday Sara Duterte na mangyayari pagkatapos ng school year na ito. Ito po ay hindi po katulad sa nangyayari sa nagdaang end of school year or long vacation. Kasi noon pong long vacation nung dati, nagtapos po yung klase ng July 7, the following week nagsimula yung end of school year rights. Nagtapos po siya ng July 14. Then pagdating po ng July 24 ay nagsimula na kaagad yung NLC. So kung titingnan po natin, parang isang linggo lamang yung naging pahinga. Tapos simula na naman ng NLC na nagre-require ng voluntary participation. So dito po sa susunod na break, school break, sinisiguro ng DepEd na June 17 yung simula ng break, tapos yung earliest na next activity ng DepEd ay July 29. So yung period na yon between
June 17 and July 29, yun po yung tinutukoy ni Vice President Duterte na magiging bakasyon ng mga guro na wala pong activity sa DepEd, and that is happening during the long school break. So yun po yung ibig sabihin nun. So hindi po siya mangyayari during the current school year. Pagkatapos po ng current school year, doon po mangyayari yung bakasyon na tinutukoy ng DepEd. Then as I said, kung ang gusto po natin ay proof na totoo talaga na ganun yung gusto ng DepEd, black and white, nandun po sa DepEd Order number 20 Series of 2023 yung calendar of activities for school year 2023 to 2024. So, isa po yung DepEd order at yun po ay dapat na sundin ng Department of Education.